life again. You have overcome. You let the Father's will shine in glory in the life you have lived. Now I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Sing God's power. God's power is revealed through the words I hear. In you there's no fear. I fight the battles on with the faith I've won. In my life you're known, and I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. My name is recorded in heaven. It is written in the book of life. I have faith in you. I have faith in you. I have faith in you, Lord. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours. I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours. I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Incorruptible. Yes, oh Lord. He makes me strong. He makes me whole. He is my one desire. Incorruptible. Patuloy ka naming pinupuri at sinasamba aming Panginoon mula sa aming mga puso. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking sinasaysay. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa makapangyarihan, aking kalikasan. Pag-ibig mo'y di
pangalan mong alay, aking tinataglay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa purihin ka aming Panginoon. Ang kabutihan mo di magbabago habang panahon. Salamat sa pag-ibig. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Maraming salamat po, aming Panginoon Jesus. Good morning everyone, to all to God be the glorious out there or listening and watching right now. Samahan niyo po kami umawit sa ating Panginoon. If you have to jump, you shout, you sing. Come on, samahan niyo po kami lahat. Hallelujah. Come on, all together now. Sometimes I forget my life isn't about this world. No, focus on the things I thought would make me happy. Use up all of my time and look away from you, my Lord. Now I realize this isn't what you want. You said trust in you with all of my heart. Now by your word I'm strengthened, by your blood I am alive. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. I'm gonna praise you, lift my hands up high, giving glory to the Savior of my life. There's no other name I'll magnify. Jesus Christ, to God be all the glory. Jesus Christ, Jesus Christ, to God be the glory. Now I'll keep in mind, no matter what I'm going through,
kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalsa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. On behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat po for this opportunity once again to serve the Lord, to share the Word of God, to share His goodness. At higit sa lahat, salamat po sa ating pong Diyos na buhay na siya po ang nagpapaintulot ng lahat ng bagay. So ngayong gabi, tayo po ay nasa pang part 4 na po regarding po sa kasalanan po ni Ahab. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Humihingi tayo ng gabi sa Kanya. Ito po natin po ang ating Pangulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli binigyan mo kami ng chance na makapag-aral ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya sa awat habag mo, Panginoon, O God. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso't isipan. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa bawat isa po sa amin at maintindihan namin ang lahat ng aming mapapakinggan at ito po, Lord, ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Dalangin namin, mga kapatid namin na galing sa trabaho, sa malayang lugar, ay umabot din po sa aming pong pag-aaral, makauwi na maayos sa kanilang mga tahanan. Panginoon, basbasan mo kami magmula sa umpisa at ikaw lamang po ang maita sa talam mo, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala ka. Muli, sa iyo lahat ng kadakilaan at kapurihan, in Jesus' name, Amen. So praise God, mga kapatid. Last week, we have talked about how Ahab was sold to do evil and yung pong price of a compromised heart. However, tonight, as we continue, we are going to proceed with part 4. Pang-apat na po tayo. And it is entitled, Dressing Like a Soldier, Dying Like a Sinner. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 22 verses 28 to 34, basahin po natin. But Micaiah said, if you ever return in peace, the Lord has not spoken by me. And he said, take heed, all you people. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. And the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into battle, but you put on your robes. So the king of Israel disguised himself and went into battle. Verse 31, now the king of Syria had commanded the 32 captains of his chariots, saying, fight with no one small or great, but only with the king of Israel. So it was, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, surely it is the king of Israel. Therefore, they turned aside to fight against him, and Jehoshaphat cried out. And it happened, when the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel,
that they turned back from pursuing him. Nakita nila, hindi yun yung hari ng Israel, hindi yun si Ahab. So, nag-back out sila sa paghabol sa kanya. Now, a certain man drew a bow at random and struck the king of Israel between the joints of his armor. So he said to the driver of his chariot, "Turn around and take me out of the battle, for I am wounded." Dito po si Ahab na hari ng Israel po ay binigyan po ng direktang access sa salita po ng Diyos sa pamamagitan po ni Prophet Micaiah, na malinaw po na binigyan po siya ng babala sa verse 28. Ang sabi po rito, "If you ever return in peace, the Lord has not spoken by me." So kung mapupuna po ninyo, sa kabila nitong hindi maipagkakamaling propesiya tungkol sa kamatayan, hindi po pagsisisi po ang respondi po ni Ahab, kundi isa pong manipulation. Sa paano pong paraan? Instead na sumuko po sa kalooban po ng Diyos, ano po ginawa niya sa verse 30? Ang sabi po rito, "And the king of Israel said to Jehoshaphat," ang sabi ni King Ahab kay King Jehoshaphat, "I will disguise myself and go into battle. Magpapanggap ako at pupunta ako sa labanan. But you put on your robes." Isuot mo yung robes mo. So the king of Israel disguised himself and went into battle. Ang nangyari po, siya po ay nagpanggap na isang ordinaryong sundalong, ito po si Ahab. Habang pinadala naman niya po si Jehoshaphat sa labanan na nakabihis ng royal robes. So ito po ay nagpapakita na ang kanya pong strategy ay isa pong form of denial. Bakit ko po sinabi? If they don't know I am the king, maybe God won't know either. Kaya lang po, hindi po nagpakita ng katalinuhan yung pong kanya pong pagdidisguise nito po ni Ahab. Instead, ito po ay nagpapakita ng isang duwag na tao. At ito po ay nagpapahayag na siya po ay natatakot sa mga consequences ng katotohanan. Pero, hindi po ito sapat para i-humble niya ang sarili niya sa harapan po ng Diyos. At hindi lang po ito patungkol kay Ahab, mga kapatid, kung hindi ito din po pinatutungkol sa atin. Kaya nga po sa panahon po natin, gaano po ba kadalas ang ibang tao ay pumupunta po ng church, pero ayaw naman po mag-repent. Ang iba naman, naniniwala naman po sa salita ng Diyos, pero sinusubukan po nilang kontrolin yung pong kalalabasan ng mga bagay sa pamamagitan ng paraan ng tao, hindi sa paraan ng Diyos. Ganito po si Ahab, nagtiwala po siya sa isang plano na higit pa sa isang pangako. Siya po ay naniwala na kaya siyang proteksyonan nung isang costume, nung pagpapanggap po niya mula sa paghuhukom. Kahit na ang totoong kailangan niya po ay isang confession. That's what he needed. Yun ang kailangan niya, hindi ang pagpapanggap. Kaya nga po ang tanong po sa atin, tayo po ba'y nagpapanggap na maging masunurin habang ang puso naman po natin ay nalalaban po sa boses po ng Diyos? O trinatrato po ba natin ang babala po ng Diyos sa isang problema na dapat iwasan? Instead na tratuhin po itong paanyaya para bumalik po sa Kanya. Alam niyo po, nabuhay po sana si Ahab kung nagsisilang po siya. Kaso hindi po. Siya po ay namatay. While dahil siya po ay nagpanggap. Lagi natin pong pakatatandaan, hindi po naghahanap ang Diyos ng mga tao na iniisip nila na kaya nilang i-outsmart or malusutan ang propesiya. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung pong mga tao na susuko pag siya po ay nagsasalita. Kaya nga po sa Isaiah chapter 66 verse 2, "These are the ones I look on with favor. Those who are humble and contrite in spirit, and who tremble at my word." So ibig sabihin, ganyan po ang ating Panginoon. Yan po ang hinahanap niya, yung mga tao na susuko pag kami sinasabi po siya. So moreover, yung pong choice ni Ahab, na hayaan po si Jehoshaphat suotin yung robe ng hari, ay nagpapahayag po ng peligro na tinatawag na self-preservation at the cost of others. O yung pong inuuna yung sariling kaligtasan kahit mapahamak ang iba. Bakit ko po sinabi? Sabi po sa 1 Kings chapter 22 verses 30 to 33. "And the king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into battle, but you put on your robes." Pero ikaw isuot mo yung robe mo. So the king of Israel disguised himself and went into battle. Now,
The king of Syria had commanded the 32 captains of his chariot, saying, "Fight with no one small or great, but only with the king of Israel." Lalabanan nyo lang yung hari ng Israel. So it was when the captains of the chariots saw Jehoshaphat that they said, nung nakita nila si Jehoshaphat, "Surely it is the king of Israel." Sigurado yan yung hari ng Israel, ang sabi ng mga kapitan ng chariots. Therefore, they turned aside to fight against him. And Jehoshaphat cried out. And it happened, when the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, nung nakita lang hindi yun yung hari ng Israel, hindi si Ahab, ano ginawa nila? That they turned back from pursuing him. Mga kapatid, sa ancient warfare, ang mga hari po were targeted by the enemy forces bilang isang strategic priority. That is why sa verse 31, inutusan po ni King Ben-Hadad ng Aram ang kanya pong 32 captains para ituon lang po nila, maigi yung attention nila, yung focus nila, exclusively sa pagpatay po sa hari ng Israel kay Ahab. At alam po ni Ahab ito. Alam po ni Ahab ang mangyayari po sa kanya. Kasi po narinig niya po yung propesya ni Micaiah tungkol sa kanya pong impending death. Pero ano pong ginawa ni King Ahab? Instead, nasutuin niyo po yung kanya pong royal identity, yung robe, na nandoon ng tapang o yung pong pagsisisi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ano po ginawa niya? He took off his robe, binigay ang spotlight kay King Jehoshaphat, at sinapalaran niya po ang buhay ng isang matuwid na tao para iligtas ang kanyang sarili or to save his own skin. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 17 verses 3 to 6, "Now the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the former ways of his father David. He did not seek the Baals, but sought the God of his father and walked in his commandments and not according to the acts of Israel. Therefore, the Lord established the kingdom in his hand, and all Judah gave presents to Jehoshaphat, and he had riches and honor in abundance. And his heart took delight in the ways of the Lord. Moreover, he removed the high places and wooden images from Judah." Imagine, mga kapatid, si Jehoshaphat, the king of Judah, was a God-fearing man na wala pong parte sa rebelyon ni Ahab laban sa salita ng Diyos. Yet, dahil po sa self-preserving deceit ni Ahab, he was dragged into mortal danger. That means, yung pong ginawa ni Ahab ay nagpapahayag po ng isang devastating na katotohanan tungkol saan? That sin never stays private. It spreads. It infects, nakakahawa. And worse is, it sacrifices others to protect itself. Nangyayari po yan minsan, lalo na po sa mga court cases. Iba ang mapapahamak. Sila yung nagiging fall guy. While ang totoong may sala ang nakakalusot sa kaso. Walang iba naman ay nananatili sa comfort zone habang itinutulak ang ibang tao into the fire na ginawa ng kanilang sariling hindi pagsunod or disobedience. At ganyan po ang ginawa ni Ahab. Wala po siyang pakialam kung sino ang mamamatay. As long as hindi po siya yung mamamatay. Pero ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, "Do not be deceived. God is not mocked." Ibig sabihin, God sees every robe we hand off. Alam niya yung bawat trap or patibong na ginagawa ng ibang tao to let others walk into. At hindi lang po yan. Naririnig niya po yung bawat tahimik na panalangin ng sino man ang nailalagay ng nino man sa kapahamakan. At sinasabi po ng Lord sa atin na hindi natin pwedeng proteksyonan ang ating image at the cause of someone else's soul at expect natin that God would look away. Nakita niyo po si Ahab, he risked Jehoshaphat's life para sa isang illusion of safety. Pero nakita po ito ng Diyos eh. Yung puso sa likod ng strategy na yun. Kaya po tayo'y tinatawag po ng Diyos not to pass the robe to other people but to lay it down. Confess, humakbang po tayo patungo sa katotohanan na wala pong pagpapanggap. Now, sa pagkakataon pong ito, if an arrow
shot at random can still fulfill God's prophecy, ano po ba ang masasabi po nito about trying to outmaneuver divine judgment? Ang sabi po sa 1 Kings chapter 22 verse 34, but someone drew his bow at random and hit the king of Israel between the sections of his armor. So from the human perspective or standpoint, yung pong arrow was accidental. Ito po yung isang random shot ng isang unnamed archer. Hindi po pinangalanan kung sino po yung tumira or yung archer. No aim, no strategy, just chance. Pagkakataon lang, or so it seemed. Pero sa heaven's perspective, yung pong random arrow was God's appointed instrument of judgment. Ibig sabihin, yan po ang gamit po ng Diyos para sa paghuhukom. And I just want you to know na tinanggihan po ni Ahab ang multiple prophetic warnings. Kinulong niya si Mikaya, nagpanggap po siya sa labanan, at iniisip niya na kayang ikansela ng plano niya yung decree ng Diyos. Yet, sa pamamagitan ng isang hindi napansin na archer, na meron isang unpredictable shot at isang maliit na gap in Ahab's armor lamang ang kinakailangan para sa salita ng Diyos na mag-prevail. Ano po ibig sabihin? Pinapakita po sa atin ng ating Panginoon that God's justice is not blinded by disguise or armor. Pwede pong magtago si Ahab sa mga tao, pero hindi po sa Diyos. Kinontrol niya ang kanyang posisyon, but not his faith, or hindi yung kanyang kapalaran. Nag-strategize siya para sa survival, pero yung pong kanyang hindi pagsunod ay ginawa siyang isang target ng divine justice. Kaya nga po sa Job 34 verse 21, for his eyes are on the ways of man, and he sees all his steps. Nakikita niya yung bawat hakbang ng tao. Gayon din po sa Proverbs 21 verse 30. Basahin natin. There is no wisdom or understanding or counsel against the Lord. That is why wag po nating i-underestimate ang pagiging precise po ng Diyos. Kuminsan po kasi ang iniisip po ng iba, pwede pong iwasan ang paghuhukom po ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting itsura or appearance. At ang obedience naman daw ay pwedeng palitan ng mga clever religious performance. While yung mga prophetic warnings or babala naman ay pwede daw baliwalain kasi daw nothing happened yet. Wala pa daw nangyayari. Perhaps as of the moment. Pero lagi natin pakatatandaan, the arrow of divine justice never misses. Hahanapin po nito yung gap at ibabypass ang disguise and honor God's word at hindi ang strategy ng tao. Ibig sabihin, hindi na po kailangan ng malakas na paghukom ng Diyos to prove His sovereignty. Hindi na po. Sa makatuwid, kaya niyang tuparin ang kanyang mga salita with a whisper of a wind, a random arrow, or sa pamamagitan ng isang stray sentence sa isang preaching perhaps, at yan po ay tatama exactly, precisely kung saan nandoon ang kompromiso. Therefore, if God can guide an unaimed arrow to the exact gap in Ahab's armor, He can see through our best defenses and strike at our deepest deceptions. Ano po ibig sabihin? Kung kayang gabayan po ng Diyos ang isang palasong walang direksyon para tamaan ng butas sa armor ni King Ahab, kaya rin po niyang butasin ang ating mga depensang panlabas at tamaan po ang pinakamalalalim nating panlilinlang. That is why, huminto na po tayo sa pagsubok para i-outmaneuver ang salita po ng Diyos. At magsimula na po tayong i-align ang ating po mga sarili sa ilalim po nito. Alam niyo po, sabi po sa Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty.
Hindi po yan babalik sa akin ng walang laman. Kaya kailangan magpailalim po talaga tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin kaya i-outmaneuver ang salita niya. However, kung mapupunta po ninyo, bakit po pumunta si Ahab sa labanan kung siya naman po'y natatakot sa propesiya? Is it because of pride? Or was it denial? Or yung pong illusion of control? Sa hindi po nakakaalam, sa ancient Near East, kinagulan po nila na ang mga hari po were expected to lead their armies into battle. Ganyan po talaga dapat. Pag hari ka, kailangan ikaw ang nangunguna sa battle, ikaw maglilid. Bakit po? Kasi po, dito po nakikita yung tanda ng courage. Nakikita rin po yung tanda ng honor at yung pong national strength. So si Ahab po, though spiritually compromised, ay suot pa din po ang corona. At gusto niya pong yung reputasyon na yun na kasama po dito. Narinig niya na po ang babala ni Mikaya. You will not return alive, sabi sa kanya. That is why he believed it enough para magsuot ng disguise sa verse 30. And yet, pumunta pa rin po siya sa labanan na para bagang kaya siya proteksyonan nung maskara mula sa divine judgment. So dito po pinapahayag po na ang isang tao who was torn between fear and pride. Between conviction and denial. Hindi po pumunta si Ahab sa labanan dahil kumpiyansa siya na po proteksyonan po siya ng Diyos. Bago siya po ay pumunta dahil hindi niya po kayang tiisin. Yung pong mawala ang kontrol sa kanya. Yung pong kahihiyan hindi niya kayang tiisin ng pagiging mahinang hari or yung pong humbling of obedience. So pinapakita po nito ang illusion of control is a form of rebellion. Why so? Sa panahon po natin, ang iba po, hindi ko naman po nila lahat. Ay alam naman po ang sinasabi ng Diyos eh. Pero ayaw po nilang yumukod sa ating Panginoon. Natatakot sa mga consequences pero sinusugal naman pa rin po ang kaluluwa. Ay iba naman, naniniwala sa propesiya pero ang iniisip nila ay kaya nilang i-outmaneuver yung kahihinatnan nito. Why? Kasi po para sa kanila, para sa ibang tao, giving up control feels like death. Even though trying to maintain, it leads to death anyway. Ibig sabihin para po sa kanila, parang kamatayan na rin po yung mawalan ng control. Kahit nasa totoo lang po, yung pong pipilit po nilang kontrolin ng lahat, ay kamatayan din naman po ang kahihinatnan. Pero alam niyo po, ang sabi po sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Kaya hindi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 11, when the sentence for a crime is not quickly carried out, people's hearts are filled with schemes to do wrong. Napupuno daw yung puso ng mga tao, ng mga pagpaplano para gumawa ng mali. I just want you to know that there are dangerous patterns na katulad po kay Ahab. Ano-ano po yan? Maaring alam natin that we're wrong, but we still go forward. Maaring gumagawa po tayo ng hakbang to protect ourselves, pero ayaw naman po natin magsisi. Alam niyo po, this is not strength. Kundi ito po'y nagpapakita na para tayong katulad na din po ni Ahab. Ibig sabihin, natakot po si Ahab sa prophecy, pero hindi po ito naging sapat para baguhin yung yung course. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa laban kaysa yumukod or to bow in repentance. Pero sabi po sa Luke 14:11, for whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So kung sino man daw ang itaas ang sarili niya, ay ibababa ka. Pero sino man ay magpakababa, ay itataas. However, kung tinupad pa din po ng Diyos ang kanyang salita sa kabila ng pagpapanggap po ni Ahab, gaano po ba natin kailangan seryosohin ang bawat propesiya, bawat babala, or bawat preaching na naririnig po natin? Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Kings chapter 22 verse 38, they washed the chariot at a pool in Samaria where the prostitutes bathed, and the dogs licked up his blood as the word of the Lord had declared.
In fact, sinabi na po ito nung una sa 1 Kings chapter 21 verse 19. You shall speak to him saying, Thus says the Lord, have you murdered and also taken possession? And you shall speak to him saying, itong sasabihin mo sa kanya, Thus says the Lord, in the place where dogs lick the blood of Naboth, dogs shall lick your blood, even yours. Ito po yung direkta at nakakatakot or terrifying judgment para sa orchestration ni Ahab sa pagkamatay po ni Naboth. And years later, sa kabila ng elaborate strategies ni Ahab, by ignoring the prophet Micaiah, by wearing a disguise into battle, letting somebody or someone else wear the royal robes, yung pong propesiya ay nangyari exactly as God had spoken. Isang araw, shot at random na tumusok kay Ahab. At pagkatapos po niyang mamatay, yung pong kanyang dugo was washed from the chariot kung saan yung pong lugar na pinangalanan mismo ni Elijah. At dinilaan po ito ng mga aso. Hindi po ito isang poetic coincidence, kung hindi isa po itong divine precision. Precise na precise. Ibig sabihin, eksakto talaga kung ano ang sinabi ng Diyos na mangyayari sa kanya. That means, prophetic delay is not denial. Ito po kasi deception na kung saan ang iba po nahuhulog eh. If nothing happened after the warning, maybe God changed His mind. Pag walang nangyari, pagkatapos ng babala, ibig sabihin, baka nagbago ang isip ng Diyos. Truth be told, hindi po ibig sabihin na walang nangyari sa babala ay wala na po talaga mangyayari. Maybe hindi pa sa ngayon, perhaps later on. Remember, hindi po ibig sabihin na tahimik po ang Diyos ay wala or absent po siya. Yung pong kanyang pag-delay is not His forgetfulness. Kundi ito po yung kanyang habag ay nagbibigay ng spasyo para sa pagsisisi. Pero hindi po nito kinakansela yung pong kanyang katotohanan. Kaya nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kung nagsisilang po ng lubusan si Ahab at tumalikod po sa kasalanan at winasak yung impluensya po ni Jezebel at bumalik dun po sa covenant faithfulness niya sa Diyos, malamang sa malamang ay iba po ang katatapusan ng kwentong ito. Pero nakakalungkot po, he postponed repentance. Kaya po ang prophecy did not postpone its fulfillment. At naniniwala po ako na until now ay nangungusap pa rin po ang Diyos sa atin sa pamamagitan nung una, of course through His Word, sa mga prophetic messages, sa mga preaching, sa mga convictions, and even consequences. Pero pag alam niyo po, pag tinrato po natin ang mga preachings na parang suggestions na lang, once narinig po natin ang salita ng Diyos and nagkibit balikat na lang tayo, perhaps, once narinig natin ang prophecy at dinilay ang obedience, hindi po natin namamalayan, we are already doing exactly what Ahab did. Underestimating God's faithfulness to both bless and judge, or minamaliit natin ang katapatan ng Diyos na parehong magpala at humatol? Or are we guilty of dismissing prophetic truth dahil ang judgment did not come yesterday? Hindi dumating kahapon ng judgment. Ilang beses na po ba tayo nakarinig ng mababala pero wala po tayong ginawa? Kaano po ba natin kadalas mabaliwala ang mga sermons? Kasi nga po feeling natin hindi po ito para sa atin. Kundi ito po para sa iba. But again, ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Yes, darating po ang paghukom. Pero alam niyo po, kung darating ang paghukom, gayon din po ang mercy. The question is not whether God's word will come true, kundi ang tanong po is whether we will respond to it in time.
Allow me to share with you a simple story. Meron pong isang tao who dressed in a full firefighter gear at pumasok po siya sa isang nasusunog na building. Alam niyo po, hindi po para magligtas ng tao, o hindi para kumuha ng mga valuables, mga mahalagang bagay. Bago yung apoy, i-consume sila. So dahil mukha nga po siyang isang rescuer, isang firefighter, isang bumbero, wala po nagtanong sa kanya. Wala din po nagsuspecha. Pero doon po sa loob ng building, wala pong pakialam yung sunog. Who pretended to be? Walang pakialam yun, yung apoy, walang pakialam. Hindi po siya tinanong nung usok or nung init doon sa kanyang badge, kung yan ba'y totoo, kung siya talaga isang bumbero. Pero nung bumagsak po yung building, ano po nangyari sa kanya? Yung po nagpapanggap na yun, inilibing po siya nito. Nakatulad po ng iba na binabaliwala po ang babala para maka-evacuate. Niloko ng uniforme niya ang mga tao, pero hindi ang sunog. Likewise, ganyan din po ang paghukom po ng Diyos. It does not recognize disguises. Maaari po natin suotin ng armor, ng morality, or even religious appearance, pero kung ang puso po natin is unrepentant, the arrow will find its way through. Kaya sa pagkakataon pong ito, hayaan po natin yung pagkamatay po ni Ahab ay hindi lang po basta maging isang kwento of fulfilled prophecy, but let it be a call to prompt repentance. Kasi po nandiyan pa rin po ang habag ng Diyos. If we respond before the prophecy becomes judgment. Kaya nga sabi sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Hanapin po natin ng Diyos habang matatagpuan pa po natin siya. Tandaan po natin, pwede po tayo magpanggap sa harapan po ng mga tao, pero hindi po natin kayang dayain po ang Diyos. At naniniwala po ako na lahat po tayo kinakausap po ng Lord. Kaya sa pagkakataon mong ito, why don't you join me in prayer? Kung pakiramdam natin, isa tayo sa mga nagiging ganito, nagiging katulad na tayo ni Ahab, di natin namamalayan, pwede po ba na yuko natin na ating mga ulo? Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this wonderful lesson. Nagsilbi po na isa pong paalala po sa amin. To all of us na kailanman hindi dapat naming ipagsawalang bahala ang iyong mga babala. We pray that our hearts will remain humble and be open to correction. At tulungan niyo po kami na maging masunurin at maging submissive. At kapag kami po ay nagkakasala, ay laging nandoon sa amin yung pong conviction para magsisi at para baguhin ang aming mga pamamaraan. Muli, maraming salamat sa mga paalala mo, sa mga salita mo. Salamat dahil patuloy na pinakikita mo sa amin kung gaano mo po kami kamahal. Ayaw mo po kami mapahamak, kaya parati mo po kaming pinapaalalahanan. Muli, maraming salamat. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Sa pagkakataon ito, maraming salamat sa kanyang napakagandang salita, sa napakagandang Word of God na napakinggan po natin. Na ngayon po, narinig po natin kung paano po kumilos ang ating Panginoon sa buhay po ni Ahab. So ito po yung isa pong reminder sa ating po lahat na tumugon po habang nangungusap pa po ang Diyos sa atin. Well, sa atin naman po mga first time viewers, ito pong lesson na ito may be a sign of God's mercy para sa ating lahat. Kahit gaano pa natin pilitin na magpakita ng kabutihan, if there is still sin, andun yung anger perhaps, or yung unresolved bitterness sa inyo po mga puso, makikita at makikita pa rin ng Lord ito. Pero alam niyo po, ang good news,
God is also showing us a way to finally be cleansed from our impurities. At ito po'y sa pamamagitan po, sa pagtanggap po sa ating pong Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior, and by believing in His gospel of salvation. Pag sinabi po natin salvation, so please listen to me, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Malinaw na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures." So sa madalit sabi, meron pong basis, and that is according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Again, may basehan po, and it is according to the Scriptures. So ibig sabihin, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan tayo po manampalataya at maniwala po tayo sa tatlo pong ito. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Masabi po rito, "Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ." Again, be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo daw po'y magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kung kaninong pangalan, kundi sa pangalan po ni Jesus Christ. "For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam po natin na ang dami nating kapalpakan, ang dami natin nagawang kasalanan, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po ang tinitignan ng Panginoon, yung ating pong taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan po papasok yung po death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay po ng paglilibing kay Kristo. And take note, this water is a type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo'y mababago na po. Na nabanggit po sa Romans 8:11, gayon po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi. Sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Even I myself, I have my own weakness. Kung minsan, pinipilit po natin magbago 1, 2 buwan sa mga susunod na panahon. Bumabalik na naman po tayo sa dati. Perhaps, kunwari, mainitin ang ulo natin or mainisin tayo, magagalitin po tayo.
pinipilit po natin magbago or kunwari meron tayong mga bisyo, pabago tayo saglit ang panahon. Sa mga susunod na panahon, bumabalik na naman po tayo sa dati. Bakit po? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power to overcome all our weaknesses. Kung sa atin lang, hindi natin kaya. Pero pag nasa atin po ang Holy Spirit, ang kaloob po ng Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng ating po mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gusto tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin nito, andun po yung taos puso na tayo po humingi ng tawad sa Panginoon. Tayo po nagsisisi po sa ating po mga pagkakamali, sa ating po mga kasalanan, habang binabanggit nyo po ang panalangin nito. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Panginoong Jesus, lumalapit po ko sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at itagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa mga interested po magpabaptize. Pwede po kayong tumawag dyan, magpa-schedule po ng water baptism, or otherwise, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, wag po kayong mawawala next week. So try not to be absent as we are going to proceed with the last part of Ahab's sin, entitled, The Arrow Will Find Its Mark. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Tell my soul again, you are Lord.